Naniniwala si Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile na matagal ng target ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago pa man ito maging presidente. Kaya duda si Enrile na makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nagtataka siyang hindi napaghandaan ng mga abogado nito ang legal defense para kay Duterte. Ginawa ni Enrile ang pahayag sa gitna ng pagpipilit ng mga taga-suporta na mapalaya ang dating Pangulo. Una nang nagkomento si Enrile na hindi dapat isisi sa gobyerno ang problemang legal na kinakaharap ngayon ni Duterte dahil batas na ipinatutupad ng ICC ang nagdulot nito. Tinawag itong pathetic irony o kabalintunaan ang paghingi ng hustisya ng Duterte supporters para sa dating presidente. Samantala, naglabas ng saloobin ang common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia hinggil sa pagkakaaresto nito sa bisa ng arrest warrant ng International Court o ICC dahil sa kasong against humanity noong Marso 11. Sa panayam ng vloggers at ilang media kay Hanilet nitong Miyerkules, April 9, 2025, ibinahagi niya ang ilan sa mga pinag-usapan nila ni Duterte. I asked him nga how do you feel? Are you angry? He said, no. Kaya yung mga gumawa sa kanya nito, impyerno kayo, saad ni Hanilet. Dagdag pa niya, all he cared for was about his country. Alam niyo yan. Tinawag din ni Hanilet na wrong move ang pagpapakulong sa dating Pangulo sa ICC. Buti sana kung naging tarantado, magnanakaw, bangag diba? Akala nila that will put him down. Nagkamali sila. Wrong move, anya. Nananatili sa The Hague sa Netherlands ang dating Pangulo na nakatangdang humarap sa confirmation of charges hearing sa darating na Setyembre 23. I asked him nga how do you feel? Are you angry? He said no. Ano siya na, kaya yung mga gumawa sa kanya nito, Gabaan rin naman. impyerno kayo. Because, wala siyang, kami pa may sakit yung, ako pa sabi ko sa kanya, pero sabi niya, no, yun ang ano ba, maano talaga siya ng tao. Kilala niyo, naging presidente. Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, ano ba, yung, all he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. There's no doubt, ma'am. There's no doubt. Kaya, that's why nga, ako, to be honest with you, mga tanan ko sa Ginoo, nga naman, Lord, up to now, I'm still, nagpo-question mark. Pero, buti saan ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Bangag! Kabila, ma'am. Grade. Diba? Wala tinarong wala may wala nag-abuso katong time na kuan ka, wala na, there was no air about him na presidente siya. That was my prayer po before ba na, Lord, help me to remain humble. And then, same po sa iyahan na kita niyo man mag-astawa. Wala siyang air na. Wala ba siya message, ma'am? Actually, this one is win-win ni sa iyaha Nakita niyo naman. Ang kala nila yun ang that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Nagsisimula pa lang po. Nagsisimula. Napasya. Kailangan ito talaga, tapusin talaga natin. Yes, ma'am. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Si Hanilet Avancenia, sabi ni ang pinakahuling statement ni Hanilet Avancenia doon sa The Hague, parang sinusumpa na ang Marcos. Parang sinusumpa. Kinukurs ang Marcos. Kasi ang tono ng pananalita dito ni Hanilet Avancenia, sabi niya parang yung mga Diyos na daw ang bahalang maningil. Diyos na daw ang bahalang maggumante para sa kanila. Ito ay sasapuin ng kasalukuyang henerasyon na at hanggang sa mga susunod, hanggang sa mga apo nila. Wow, matindi. Matindi ang mga binitiwang salita nitong si Hanilet Avancenia. Anong tingin niyo? 'Di ba? Parang isinumpa na ni Hanilet ang mga Marcos sa pinakahuling statement niya na 'yon. Kasi sabi niya, pananagutan daw 'yan. Pananagutan daw ang ginawa kay Duterte ng mga ng apo hanggang sa mga apo ng mga kaapo-apuhan.
Matindi rin, ano? Kaya lang, medyo marami tayong komentaryo doon sa sinabi ni Hanilet. Yung sabi niya kasi, mabuti lang naman daw sana kung si Duterte ay naging masamang tao, na maging masamang leader. Wala na nga daw inisip na iba si Duterte kundi ang bansa natin, ano? Lahat daw ng ginawa ni Duterte, ni Digong, para sa bansa. Kaya yun daw ang parang yun ang sama ng loob nila na bakit nakulong si Duterte sa ICC na ang ginawa niya lang naman ay para sa bayan, para sa bansa. Lahat daw ng ginawa ni Duterte para sa bansa. Oh, mabuti daw sana kung si Duterte ay naging magnanakaw. Naging abusado na tao. Napanood niyo 'yon? Oh, shout out Eric Blaine. Oh, 'di ba mga kabunyog, mga kabayan? 'Yun ang sabi ni Sabi ni Hanilet Abansinya, mabuti daw sana kung nagsasuffer man daw ng gayon si Duterte, mabuti daw sana kung naging trantado o abusadong tao o magnanakaw o bangag, yun. Mga ganun yung ginamit na termino ni Hanilet. Hindi naman, parang anong inaano niya, hindi naman masamang tao si Duterte. Ang ginawa niya lang naman para sa bayan, tapos ganun ang kinasapitan niya. Kaya ang sabi ni Hanilet Abansinya, ipag sa Diyos na lang. Diyos na lang daw ang maghihiganti. Pananagutan daw yan ng mga apo hanggang sa mga kaapu-apuan ng Marcos. O, hindi niya naman pinangalanan ang Marcos, pero sino namang tinutukoy niya dyan? Di ba? Yan. Kaya nga nang mapanood ko yan, yan ang tanong ni Bernadette Geronimo, hindi daw ba abusado? Yan. Kaya sa totoo lang, yun naman ang problema dito kay siguro pwede yan masabi kung kay Pinoy Pwede mo yang masabi kay Pinoy. Kasi si Pinoy hindi naman naging corrupt. Si Pinoy, kung buhay pa si Pinoy, hindi naman naging corrupt, hindi naman naging abusado, hindi naman magnanakaw. May korupsyon nung panahon ni Pinoy, pero si Pinoy mismo walang record ng korupsyon. Hindi magnanakaw. Hindi rin abusado si Pinoy. Ang bait nga eh. Pero, kay Duterte, sabihin ito ni Hanilet na kung si Duterte daw sana ay naging masamang tao na magnanakaw, abusado, o walang daw sana na mag-suffer ng ganyan. Kaya lang sinasabi niya, hindi nila ang masakit sa kanila, para na nga lang sa bansa ang lahat ng ginawa ni Duterte. Para na lang sa bansa ang lahat ng ginawa, kabutihan ng bansa, tapos ganyan ang nangyari. O yan. Ang comment tuloy ni JKL, nakatira daw si Hanilet sa ibang mundo. Kaya dito ngayon, ang sinasabi nila, ipo sa Diyos na lang daw ang paghihiganti. Totoo, kung totoo, sabi ni Ronel Asana, naging makadiyos na. Kung totoo, yung mga biktima ni Duterte, nung panahon na si Duterte ay talagang akala mo hindi mo mapapanagot sa mga pinagagawa niyang krimen. Yung mga biktima ni Duterte, hindi sila umaasa na mabibigyan pa sila ng hustisya. Pero hindi sila nawala ng tiwala sa Diyos. Lumapit sila sa ICC. Nung matalo si Leni Robredo noong 2022, manalo ang Marcos Duterte, kahit ang karamihan sa atin, inisip natin, dahil magkakampi ang Marcos at Duterte, paano papapanagot si Duterte niyan? Parang sabi natin, ano ba to? Diyos ko, ano bang ginawa mo sa bansa namin? Gusto mo ba na ganito lang talaga? Na hindi man lang mapapanagot si Duterte sa mga ginawa niya? Kasi natalo si Leni. Kung nanalo sana si Leni, sabi namin, panagot si Duterte sa mga krimen niya, sa mga katiwalian niya. Pero dahil nanalo nga yung Marcos Duterte noon, inisip natin, wala. Ang hirap. Ano na bang mangyayari sa bansa natin? Nanalo ang Marcos at Duterte. Pero yun pala, God works in mysterious ways. May ibang plano ang Diyos. So, ang plano ng Diyos, hindi si Leni ang manalo, pero mapapanagot pa rin ang Duterte. At nangyayari na ngayon. Kaya ako, lalong tumibay ang paniniwala ko sa Diyos.
lalong tumibay ang paniniwala ko na ang Diyos talaga, may plano. Hindi lang natin alam ang plano niya. Ipagkatiwala natin sa Diyos kung ano man. Gawin lang natin yung part natin. Gawin natin yung part natin. Halimbawa, yung ginawa ng mga biktima, nagsampa sila ng reklamo sa ICC. Yun ang part ng mga biktima. Kaya lang, nung matalo si Leni Robredo noong 22, parang nawalan tayo ng pag-asa. Paano pa mapapanagot si Duterte? Yung pala, mayroong ibang plano ang Diyos. Mayroong ibang plano. Kaya mga kabunyog, at ang plano ng Diyos, yan na, nakikita na ngayon, nag-unfold na. Bumubukas na sa harap natin. Ano ba ang plano ng Diyos para sa bansa natin? Mapapanagot ba ang kasamaan? Oo. Pinapanagot na ngayon ang kasamaan. Yung mga nagnaka, yung mga nang-abuso sa bansa natin, yung mga pasimuno ng mga patayan, yan, pinapanagot na sila ngayon. Inaasahan ba natin mangyayari yan? Nung una, hindi ko inaasahan mangyayari to. Hindi ko inaasahan na darating yung panahon mapapanagot si Duterte kasi natalo si Lenin noong 2022 Pero mayroon palang ibang plano ang Diyos. Ito na yun. Ito na ang plano ng Diyos. Pero yung sinasabi ni Hanilet Abansinya na ipinapaubaya niya na sa Diyos, Diyos na nga ang naggawa ng ganyan na mapanagot si Digong. Tapos ang sasabihin ni Hanilet, umaasa daw siya sa Diyos niya. Actually, sinabi rin niya ni Hanilet nung isang araw aulang sila, may Diyos kami. Di ba? Kanino kayang Diyos ang sinasabi niya? Sinong Diyos kaya nila? Kasi kung yung Diyos, kung yung Diyos na pumapanig sa mga inaabuso, kung yung Diyos ng kasaysayan, kung yung Diyos ng katarungan, sigurado tayo, ang Diyos ng katarungan, kinampihan ang mga biktima ni Duterte. Yun ang Diyos ng katarungan. Yun ang Diyos ng kasaysayan. Kung ang sinasabi ni Hanilet, parang papanigan si Duterte ng Diyos kasi maghihiganti ang Diyos para kay Duterte at yun ay doon na lang sila umaasa. Sino kayang Diyos ang tinutukoy niya? Sino kayang Diyos? Tropa Kills 13. Sinong Diyos ni Hanilet? Kasi ang alam natin, yung totoong Diyos ng kasaysayan, yung totoong Diyos ng katarungan, ang kinampihan ng Diyos ng katarungan, ang kinampihan ng Diyos ng kasaysayan ay ang mga biktima. Tama lang yun. Ang Diyos ay kumakampi sa mga inaapi. O ngayon, si Hanilet, ang sinasabi niya, kakampihan din daw si Duterte ng Diyos. Nasa Diyos daw ang paghihiganti. Sinong Diyos ang tinutukoy niya? Ngayon lang sila nag-i-invoke ng Diyos. Ngayon na nakakulong si Duterte. Pinawag nga ni Duterte ng stupido ang Diyos. Di ba? Si Kibuloy ba ang Diyos? Sabi ni Antonio Ike Mansay. Si Kibuloy ba? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Emmanuel Sandoval, sinong Diyos kaya ang ini-invoke ni Hanilet? Sinong Diyos? Kasi ang alam namin, ang Diyos pumapanig sa mga inapi. Tulad ng mga pinatay sa war on drugs na walang kalaban-laban. Ang nangyari kay Duterte, yun ay ang katuparan ng matagal nang pinagdarasal ng mga biktima na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila. Ito yung katuparan. Ang nangyari kay Duterte ay tuparan ng matagal nang pinagdarasal ng mga biktima na bigyan naman sila ng hustisya. Natupad yun. Nangyari yun. Ngayon, si Hanilet naman umaasa na ipaghihiganti si Duterte ng Diyos nila. Sinong Diyos? Kibuloy? O yan, sabi ni Renan Tigabin, baka sila Emmanuel Sandoval, ang Diyos nila si Kibuloy. Emmanuel Sandoval, Diyos nyo ba si Kibuloy? Diyos yata nila si Kibuloy Ang problema, hindi nga natulungan ni Kibuloy ang sarili niya. Kung anak siya ng Diyos, hindi niya nga natulungan ang sarili niya, paano niya pa matutulungan si Duterte? Diba? Yan ang problema dyan. Maraming naniniwala dito kay Kibuloy, katulad nila Emmanuel Sandoval, Diyos yata nila si Kibuloy Emmanuel Sandoval, Diyos niyo ba si Kibuloy? Siya ba yung tinutukoy ninyong Diyos? Si Kibuloy talaga, sabi ni Nati Hisula. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito?
ko nung nangyari yung matalo si Lenny, kasi Lenny ako eh. Kasi ang paniwala ko, para mapanagot si Duterte, dapat manalo si Lenny. Ay natalo si Lenny. So sabi ko nun, ano ba ito? Parang hindi pinakinggan ng Diyos ang dasal natin. Natalo si Lenny. Pero pala, may iba palang plano ang Diyos. May ibang plano. Ngayong natin yan naunawaan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos, di ba? Nagpapasalamat tayo. At nang nakulong si Duterte, ito na yung katuparan. Binibigyang hustisya na ng Diyos. Ang mga inhustisya, kawalang katarungan na dinanas ng mga walang kalaban-labang biktima ng war on drugs ni Duterte. Yan. Yan. Ito, tama tong tanong ni Bullet Yap. Nung nag-aari-harian sila, naalala ba nila ang Diyos? Di ba hindi? Kasi tingin nila sila ang Diyos eh. Di ba? Ang tingin nila sila ang Diyos eh. Minura pa nga ang Di ba? Kaya ako lalo ngayong tumibay ang paniniwala ko, magtiwala tayo sa Diyos. Yun. Pero yung Diyos na tinutukoy natin, Diyos ng kasaysayan, Diyos ng katarungan. Yan yun. Ang nagbigay ng katarungan sa mga biktima ni Duterte, yan ang tunay na Diyos. Pero yung ini-invoke ni Anilet, na bahala na daw ang Diyos maghiganti. Sino kayang Diyos yun? Sino Diyos? Di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pero ang sabi ni Hanilet, kung naging masama lang daw sanang tao si Duterte, kung si Duterte daw sana ay magnanakaw, hindi daw masakit yung ginawa kay Duterte. Pero wala daw inisip si Duterte kundi bayan. At hindi naman daw magnanakaw si Duterte. Hindi daw bangag. Hindi daw abusado. Yan lang. Nasa ibang mundo nga si Hanilet. Ito. Mga kabunyog, mga kababayan, nagkomentaryo na naman si Juan Ponce Enrile, ang Chief Presidential Legal Counsel ngayon ng administrasyon ni PBBM. Ito ang chief na Presidential Legal Counsel. Ang pwesto na yan, ang posisyon na yan, yan ang posisyon noon ni Panelo kay Duterte. So, noong panahong presidente si Duterte, ang kanyang Chief Presidential Legal Counsel ay si Salvador Panelo. O ngayon, kay PBBM, ito naman si Enrile. Dito sa nangyaring pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC, maraming mga statements itong si Enrile na nagagalit ang mga DDS. Kasi ang mga sinasabi ni Enrile, talaga namang ayaw marinig. Ayaw marinig ng mga DDS. Shout out, Kabunyog Pogi, Francis Tesorero, marahay na hapon. Hindi nila gusto ang mga commentaries mga komentaryo ni Enrile ngayon. Pero sa totoo lang, nitong 100 plus na ang edad ni Enrile, parang medyo magaganda na ang mga sinasabi nito. Shout out Roberto Consolacion, Agustin Mondragon, live po ito. Nitong huli, na si Enrile, nasa ng edad, lampas 100 na. O ngayon, mukhang magaganda na ang mga sinasabi niya. Hindi tulad noon na ito. Parang pag sinabi mong Enrile, hindi mo magugustuhan ang mga niya eh. Pero ngayon, itong mga komentaryo niya sa mga nangyayari sa bansa, lalo na itong tungkol kay Duterte, medyo maganda. Ano ba ang sinabi ngayon ni Enrile na medyo maganda, pero siguradong hindi sang-ayon ang mga DDS. Hindi na raw makakabalik. Sa tingin niya raw, malaki ang paniniwala niya, duda siya na makakabalik pa sa Pilipinas. Nang buhay siguro, duda niya hindi na makakabalik ng Pilipinas. Kaya si Duterte. Shout out Amado Pabian. Ano po ang mga sinasabi ni Enrile ngayon medyo sa tingin ko tama eh. Kaya lang sa parte ng mga DDS ayaw nilang paniwalaan. Mga kabunyog, mga kababayan, duda si Enrile na makakabalik pa sa bansa si Duterte.
At saka tama yung point ni tama yung point ni Enrile. Bakit kasi yung mga abogado ni Enrile, yung mga nagsasabing magagaling sila, si Roque, si Panelos, sila Torion, yung mga abogado nila ng kampo ni Duterte. Marami silang sinasabi mga kabunyog, mga kababayan. Pero kung titingnan, ayon nga dito kay Enrile, nagtataka siya bakit walang contingency plan. Ha? Bakit walang contingency plan ang mga abogado ni Duterte? Ang ibig sabihin ng contingency plan, parang sila, ang plano nila, talagang hindi mangyayari na maaresto si Duterte at madala sa ICC. Yun lang. Yun lang yung plan nila. Doon sila naglalaro. Wala yan. Wag na tayong mag-isip ng kung ano-ano pa. Basta hindi yan maaaresto at madadala sa ICC. Mahihirapan ang gobyerno na gawin yan. Yun yung kanilang senaryo na pinag-iisipan eh. Pero hindi sila nag-isip. Hindi sila nag-iisip. Paano kung hindi yun mangyari? Paano kung talagang sabi nga ni Enrile, matagal nang tinatarget talaga ng ICC si Duterte. Paano kung may nakikita sila na mukhang ito-turn over ng gobyerno si Duterte sa ICC? Bakit wala silang plan B? Yun, tama si Pogi. Bakit wala silang plan B? Kumbaga ganito, okay, ang unang senaryo A, plan A, aarestuhin si Duterte. Anong gagawin natin? Ganitong gagawin natin. Paano kung i-turn over si Duterte ng gobyerno? Paano? Anong gagawin natin? Plan B tayo. Ganito yun. Ganun yun. Yun ang sinasabi ni Enrile. Nagtataka siya, bakit parang itong mga tao ni Duterte, mga nagmamagaling naman daw yan ng mga abogado, bakit wala silang legal na defense na ginawa? Parang sa kanila, paniwala sila na hindi kaya yan si Duterte na arestuhin ng ICC. At si PBBM, weak na leader yan, hindi niyan ituturn over si Duterte sa ICC. Ang takot lang yan. Kumbagang iniisip nila, si PBBM, weak leader yan. Hindi niyan kayang i-turn over si Duterte sa ICC kasi iisipin niya masisira siya sa tao. Magkakaroon ng backlash sa kanya yon. Kaya hindi sila nag-isip ng ganung senaryo. Problema, yun ang nangyari. Yun ang nangyari, di ba? Yan ang sinasabi ni Enrile, bakit hindi nag-isip ng plan B? Bakit hindi nag-isip ng contingency? Overconfident. Tama si Pogi. Yan ang problema. Dapat, nung may kaso na si Duterte sa ICC, talagang ang lagi naman pinag-uusapan, nag-iimbestiga na ang ICC, may mga banta na nalalabas na ang arrest warrant ng ICC. Dapat mayroong mga contingencies, plan A, plan B, plan C. Walang ganun. Kaya sabi ni Enrile, iwan ko kung bakit wala silang defense na inihanda. Dapat, pagdating pa lang nung kaso, sinasabi ng may kaso na siya sa ICC, dapat, mayroon ng defense na ginawa. Wala binaliwala nila ang ICC. Parang sa tingin nila, wala yan. Wala naman mangyayari dyan, di ba? Hindi nila naisip na, paano kung mangyari? Di ba? Yan yung namimik news na naman daw tayo, sabi ni Boyce de Lima. Yun na nga ang problema sa mga DDS, overconfident. Imagine ninyo, magkaaway na ang Marcos at Duterte. Magkaaway na. Mainit na ang away ng dalawa. Hindi ba nila naiisip na posibleng i-turn over ni PBBM, ng gobyerno ni PBBM, si Duterte sa ICC? At saka nagsabi na ang gobyerno hindi magko-cooperate sa ICC. Pero kapag Interpol ang humingi ng tulong, sinabi na yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, we will cooperate. We are obliged to cooperate with the Interpol. Doon pa lang, doon pa lang napakalinaw na ng statement ng Malacanang. Bakit hindi sila naghanda? Tama kayo, Edwin Fernandez. Inuna na ang yabang Si Duterte, ganun din. Doon pa lang sa Quadcom, nung tinatanong si Duterte ng mga congressmen, ni Luestro, mukhang may alam na ang mga kongresista
Sabi ni Congressman Luistro, halimbawa pong imbestigahan kayo ng ICC, pumunta dito. O kaya halimbawang arestuhin kayo ng ICC, dalhin kayo doon sa dahig. Anong gagawin nyo? Sabi ni Duterte, ay sipain ko yan. Pagsasampalin ko yung ICC na yan. Tama ka Kabunyog Agustin Mondragon. Binigyan na sila ng hint ni Bersamin. Hindi lang yun. Naglabas na ng statement si Rimulya, si Boying. Sabi ni Boying, mayroon na kaming mga naka-schedule na usapan with ICC. Di ba? Naalala nyo yun? Ako, alam ko yan kasi araw-araw akong nagbablog eh. Ang mga developments o mga current events sa Pilipinas, araw-araw na nangyayari. Alam ko eh. Di ba? Yan yun, sa totoo lang. Di ba? Oh, ano ang sabi ni PBBM? Ang sabi ni PBBM, we still do not recognize the jurisdiction of the ICC. The stand or the policy of the administration as regards ICC is still the same, wala pang nababago, 'di ba? Ako sabi ni PBBM, we will not cooperate with the ICC, but if it is the Interpol, International Police who seeks our cooperation, we are obliged to cooperate. O ganun din ang sinabi ni Boying Rimulya. Ganun din ang sinabi ni Lucas Bersamin. O di dapat nakita na nila yon. Mukhang isusurinder ng gobyerno si si Duterte sa ICC. Kaya lang sa Interpol. Pero ganun pa rin yon. O, di ba? Kaya, sabi ni Enrile, hindi ko maintindihan. Bakit hindi sila nag-plan B? Di ba? Ano yan eh? Sabi ni Enrile, si Duterte, tulad siya nila Erdogan ng Turkey. Tulad siya nila Putin ng Russia. Tulad siya ni Bolsonaro ng Brazil. Mga yan eh. Nanalo sa eleksyon, demokrasya, democratic yung pagkakaupo, pero nung nakaupo, naging autocratic. Ngayon, pag naging autocratic ka na, maghanda ka na. Kananagutan mo yan pagdating ng panahon. Kung ganun ang sinasabi ni Enrile, kapag democratically elected ka, tapos binaliwala mo ang demokrasya kasi naging autocratic ka na, authoritarian ka na, diktador ka na, dapat maghanda ka na kasi after nyan, papanagutin ka sa ginawa mo. Yan ang sinasabi ni Enrile. Bakit hindi nila naisip yun? Lahat ng mga leaders na democratically elected, tapos kinalaunan, binaliwala ang demokrasya, naging autokratiko, diktador, tandaan, pagtatapos ng kanilang panunungkulan, mayroon silang pananagutan. Tama naman, Si Bolsonaro nga ngayon may kaso eh. 'Di ba? Si Putin pag natanggal na yan sa pwesto, maraming pananagutan yan si Putin. 'Di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Enrile. Sabi ni Enrile may nabasa siyang libro na ganon. Bakit hindi napaghandaan yan nila Duterte? Masyado namang naging mayabang sila Duterte na parang untouchable na sila. Na parang wala nang makakagalaw sa kanila. Hindi. Hindi. 'Di ba? Ano yan eh? Hindi na ba nila naisip? Lalo na nung nag-away na ang Marcos at Duterte, dapat naisip na nila yan. Delikado na ang lagay nila. Lalo na nang naaresto si Kibuloy. Wala na talaga. Di ba? Yan mga kabunyog. Tama ka Kabunyog Juliet. Feeling nila naging untouchable sila. Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Enrile, ewan ko, bakit hindi sila nag-plan B? Wala silang contingency plan? Wala silang contingency plan? Si PBBM, in-underestimate nila, weak leader daw. Wala yan. Siguro ang iniisip nila, wala yan. Weak leader yan si PBBM. Hindi niyan kayang ipaaresto si Duterte. Ang takot lang niya na baka ang tao magagalit sa kanya kapag ginawa niya yan. Magkakaroon niya ng backlash. Hindi niya gagawin yan. Doon sila naglaro sa ganoon na senaryo. Hindi nila naisip, paano kung isurrender? Paano kung isurrender? Di dapat mayroon silang plan B doon, contingency. Bakit hindi nila nagawa yun? Kahit yung nasa Hong Kong, balik nila ng Pilipinas, dapat naisip nila. Paano kung paglanding pa lang natin sa airport, arestuhin na. Alam na nilang may lalabas ng arrest warrant eh. Diba? Paano? Anong plan B natin? Anong contingency?
Di ba? Paano kung pagdating natin doon, may nakahanda na, nakaabang na. Namumonitor nila yon. Tayo nga, namumonitor natin. Di ba dito sa vlog ko, namumonitor natin na marami ng mga pulis na doon, simulation exercises na ginagawa doon sa Davao. Dennis, salamat sa pag-send ng donation, ha. Kaya yan mga kabunyog, ang sinasabi ni Enrile, iwan ko, hindi ko maintindihan bakit ganun sila, hindi sila preparado, wala silang contingency. Kaya ang nangyari dito, nasubrahan, overconfident. Parang ako sa itong eleksyong ito, sa party list, maraming nagsasabi sa akin, Attorney Enzo, kahit wag ka ng mangampanya, panalo ka na. Sabi ko, bakit naman? 278,000 na ang subscribers mo sa YouTube pa lang ka ng mangampanya. Sabi ko, hindi. Ang sabi ni dating Secretary Jesse Robredo, kaya hindi yun natatalo sa Naga City, mas mabuti ng manalo na nababahala kaysa matalo dahil sa sobrang tiwala. Di ba? Kaya ako, nakikita niyo yung mga post ko, kahit gabi nangangampanya ako, umaga, tanghali, hapon, talagang sipag lang. Mahirap magtiwala ng sobra. Di ba? Kaya ako, ganon, hindi ako nakakasigurado na mananalo. Kasiguro tayo. Kahit sabi ng mga supporters natin, hindi, mananalo ka na, attorney. Ang dami mo ng followers eh. At saka ang bunyog, marami ng chapter sa buong Pilipinas. Sabi ko, hindi. Wag ganon. Wag ganon. Lagi tayong mag-isip na mabuti ng manalo na nababahala kaysa sa matalo na sobrang tiwala. Yun. Di ba? O ganon, itong si Duterte, itong kanyang mga followers, hindi sila nag-isip na posibleng maaresto si Duterte ng Interpol at mag-cooperate. Nagsabi na ang gobyerno niya. Ilang beses nang nagsabi. Nagsabi na sa Lucas Bersamin, we will cooperate with the Interpol. We are obliged. We are obliged. Obligado tayong mag-cooperate with the Interpol. Si Rimulya nagsabi na, si Boying, mayroon na kaming mga naka-schedule na usapan sa ICC. Anong pag-uusapan nila, di ba? Anong pag-uusapan nila? May chapter tayo, Bal. Sa Northern Mindanao. Cagayan de Oro, meron tayo. Val Casiano, mayroon. Kaya ito, ang sabi ni Enrile, dapat nang nagdesisyon si Duterte na maging diktador tulad ng nila Putin, tulad nila Erdogan ng Turkey, tulad nila Bolsonaro ng Israel, ng Brazil, nung nagdesisyon si Duterte na ganon, dapat naghanda na siya. Na pag democratically elected ka, tapos nag-iba ka ng direksyon, hindi na demokrasya yung ginagamit mo, parang nagiging diktador ka na, tulad yan kay Duterte, marami nang pinapatay, umasa ka. Nananagutan mo yan pagdating ng panahon. So kaya dapat handa ka dyan. Hindi sila nag-isip ng ganun. Ang feeling nila ni Duterte, hindi siya magagalaw. Sige nga, di ba? Lagi pang mayabang si Duterte. Sige nga. Hinamon niya pang ICC. Sige na, kunin niyo na ako. Yan, nangyari na nga. Di ba? Mayroon din tayong chapter sa Aklan, Kabunyog ADSI News and Public Affairs. Mayroon. Ayan. Salamat sa inyo mga kabunyog, ibubuto raw nila ang bunyog. Salamat. Kaya ito mga kabunyog itong nangyaring ito kay Duterte, ang comment ni Enrile, hindi na. Mahirapan na yung makabalik sa Pilipinas. Sabi ni Enrile, hindi na. Kaya sabi niya, hindi nyo kasi pinaghandaan Dapat noon pa pinaghandaan nyo na yung legal defense nyo. So ngayon wala na, yan. Sabi ni Duterte, ni Enrile, duda siya na makakabalik pa ng Pilipinas. Kay Enrile yan na pagtingin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.